Hello mga ka-farmers, for today's video, aalamin natin kung tayo ba ay nasa tamang landas tungo sa pag-unlad dito sa ating pag-aalaga ng baboy. Malaking factor sa pag-aalaga ng baboy mga ka-farmers, yung nag-aalaga ay mayroong kaunting kaalaman or experience para mas tugunan niya yung mga pangangailangan at para malaman din niya kung ano yung mga dapat gawin sa pag-aalaga ng baboy, lalong-lalo na kung sila ay may mga sakit. At pangalawa mga ka-farmers, na dapat yung may-ari or yung financer ay suportado yung mga pangangailangan ng ating mga alagang baboy, lalong-lalo na sa mga antibiotics, vitamins at syempre yung feeds. Sa totoong buhay, sa pag-aalaga ng baboy, wala namang perfectong management. Kanya-kanya lamang yan ang diskarte para kumita. Kapag kasi ikaw ay nag-aalaga ng baboy, unang-unang tinatanong dyan, ilan ba yung sow level mo? Kung ilan man yan o kung gaano man yan kadami, kinakailangan na meron kang target monthly. Pagbigay tayo ng halimbawa mga ka-farmers, siguro mga 50 heads na sow level. Ayon sa mga eksperto, pagdating sa production, sabi nila kapag 50 sow level ka, kinakailangan daw dyan na mabreed mo sa loob ng isang buwan na siguradong manganganak ay 10. So dapat diyan mga ka-farmers ay makakuha ka o makapag-breed ka ng mga 12 para kung sakaling merong mga negative, merong mga nag-recycle, meron pa ring 10 na sigurado. At doon sa 10 inahin na mga anak mo monthly, kailangan ay meron kang liter size born alive na 10. Ibig sabihin, sa loob ng isang buwan, magkakaroon ka ng 100 na production or biik. Sa 10 inahin na mga anak monthly, 100 piglet na mapoproduce monthly, kinakailangan tayo ay may sales na 80 to 60 heads. At dapat mga ka-farmers, yon ay mga prime. At dahil wala namang perpekto at tayo ay nagkakaroon ng lagas or tayo ay namamatayan, ay yan ay mga ka-farmers na sa 10 lamang dapat yung malalaga sa atin na biik doon sa farrowing section. Mas maganda kung mababa pa doon sa 10. At pagdating naman doon sa nursery, kinakailangan meron lamang tayong 3. At pagdating sa grower, kinakailangan ay meron lamang 2. Mas maganda kung wala. Doon sa 50 sow level, sa kabuuan, kinakailangan meron lamang tayo na 15 heads na mortality. Mas maganda sana kung mas mababa pa doon para alam natin na nasa tamang landas tayo at merong patutunguhan yung pag-aalaga natin ng baboy. Meron naman talagang mga buwan or mga pagkakataon na minsan tayo ay dumaraan sa mga pagsubok, nagkakasakit yung ating mga alagang baboy. Minsan naman may mga buwan na wala. At meron din mga ka-farmers na mga buwan na tayo ay maraming production or maraming nanganganak, marami yung napoproduce na mga biik. May time naman na kakaunti din. Parang sa mga presyo lamang mga ka-farmers, may mga buwan na mataas ang presyo ng live weight at may mga buwan naman na mababa. Pero kahit ganon, kinakailangan na yung production natin ay tuloy-tuloy para tayo ay may panlaban kung mataas man ang presyo ng live weight ay tayo ay makakabawi. At pagdating naman sa pagpapakain mga ka-farmers, kinakailangan ay alam din natin yung tamang feeding guide para hindi tayo malakihan ng konsumo sa pakain. Kasi kinakailangan tayo ay maka-average lamang ng 1.4 kilograms sa ating mga alaga o doon sa total population ng ating mga baboy. Yung average na 1.4 mga ka-farmers, kasama na diyan lahat, pamula breeding hanggang grower. Sabi nung nakausap ko na consultant before, kapag tuloy-tuloy yung operation sa piggery industry, kinakailangan ng standard na average ng makakain ng baboy sa total population ay nasa 1.4 kilograms lamang. Kapag daw yan ay bumaba sa 1.3, ibig sabihin tamad yung nagpapakain o yung caretaker. At kapag sumobra naman sa 1.5, yan daw ay marami ang nasasayang. Ang ginagawa ng marami para nga tayo ay makasakto lamang dun sa average na 1.4, kinakailangan alam natin yung standard na nakakain ng bawat isang baboy by ration. Kapag nasunod natin yung tama lamang na dami ng kain ng bawat isang baboy, nandoon tayo sa tamang landas ng pagpapakain. Kapag nasa tamang landas tayo ng pag-aalaga, ay mapapababa natin yung expenses at sigurado na malaki ang kita.